Tahimik ang gabi. Sa atik, tanging mahihinang paghinga lang ni Ellie habang natutulog ang maririnig. Kinabukasan, mas mabigat ang hangin sa loob ng base. Ramdam ang distansya sa mag-asawang sina Marco at Lena. Ramdam lalo ito ni Maya. Makalipas ang ilang araw, kailangan na nilang lumabas ulit. Paubos na ang kanilang supply. 2 lata na lang ng sardinas at 1 galong tubig. Ako at si Marco Mlit? Tanong ni Maya. Mahina ang boses. Hindi kumibo si Lena, pero nakita ni Maya ang malamig na tingin nito. Lalo na nang inaya na siya ni Marco na lumabas. Sa labas, tahimik ang kalsada. Masyadong tahimik. Naglalakad sila ng magkatabi. Magkalapit, pero may pagitan. Salamat, biglang sabi ni Marco. Napatingin si Maya. Para saan? Hindi ka umaalis, kahit alam mong delikado. Bahagyang ngumiti si Maya. Wala naman akong pupuntahan. Saglit silang nagkatitigan. Naalala ni Marco ang kapatid niyang babae at inisip na sana ay ligtas din ito, pati ang mga magulang niya. Naalala rin ni Maya ang namatay niyang kapatid at kung gaano siya protektahan nito, gaya ng ginagawa ni Marco ngayon sa kanya ngayon. Habang papalapit sila sa convenience store, may narinig silang kaluskos. Hindi lang isa, kundi marami. Biglang may sumugod mula sa gilid ng pader. Isang zombie na halos nakalawit na ang panga. Napaatras si Marco at nadapa sa sirang kanal. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Papunta na ang zombie sa kanya. Marco! Bago pa ito makalapit, sumugod si Maya. Tinuhog niya ang ulo nito gamit ang patpat na may kutsilyo. Sabay isang malakas na tulak. Bumagsak ang zombie. Halos maihi si Marco sa kaba. Humihingal si Maya. Naninginig ang kamay. Napatingin si Marco sa kanya. Malapit ang mukha nila sa isa't isa. Salamat, bulong niya. Hinila siya ni Maya pataas. Sa pagmamadali, hindi nila namalayang magkahawak pa rin ang kamay nila. Mahigpit, mainit. Pareho nilang napansin. Pareho ring hindi agad bumitaw. Hanggang sa makarinig sila ng ungol sa likod. Sabay silang napatingin. At sabay ding kumawala ang mga kamay. Pagbalik nila sa base, may dala na silang mga supply na tatagal ng ilang araw. Puno na ang mga bag nila. Pero mas mabigat ang dala nilang katahimikan. Nakita ni Lena ang bahagyang gasgas sa braso ni Marco at ang bahib ng dugo sa damit ni Maya. Anong nangyari? Malamig na tanong niya. Kamuntikan na ako, sagot ni Marco. Kung hindi dahil kay Maya, hindi na niya tinapos. Tahimik si Lena, pero nakita niya. Nakita niya kung paano tumingin si Marco kay Maya. Kung paano bahagyang ngumiti si Maya pabalik. Ang kanyang pag-aalala ay agad na napalitan ng matinding inis na hindi niya mailabas. Alam niyang natural lang ito, pero may kung anong hindi niya maipaliwanag. Kinagabihan, habang natutulog si Ellie at Lena, lumabas si Marco sandali sa ibabang bahagi ng bahay para magpaangin at para tignan ng mga harang. Sumunod si Maya para tulungan siya. Habang inaayos nila ang lubid sa hagdan, biglang may kumalabog labas ng bintana. Nagulat si Maya at muntik madulas. Mabilis siyang nasalo ni Marco. Sa sandaling iyon, magkadikit ang dibdib nila. Magkalapit ang mukha. Naririnig nila ang tibok ng puso ng isa't isa. Okay ka lang? Tanong ni Marco, mahina. Oo, sagot ni Maya. Sa taas ng hagdan, nakatayo si Lena. Tahimik na nakatingin at nagmamasbid. Nakita niya ang buong pangyayari kaya hindi niya magawang magalit ng tuluyan. Kung normal na araw lang ito, ay wala lang sa kanya ito. Pero sa isang mundong puno ng takot at gutom, kahit simpleng pag-alalay, masakit makita. Umakyat si Lena nang hindi nagsasalita. At sa bilim ng atik, mas lalong bumigat ang hangin.
Sa labas ng base, parami ng parami ang zombie. Sa loob, parami ng parami ang lamat. At minsan, mas mapanganib ang selos kaysa sa mga halimaw sa labas.